worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He is God.
Di ko kaya isipin pag-ibig mo sa akin. Di ko kaya unawain ang pagmamahal mo. Sa bawat sandali, ikaw ang laman ng isip ko, Jesus. Panginoon, kaawaan mo ako. Di ko kaya isipin pag-ibig mo sa akin. Di ko kaya unawain ang pagmamahal mo. Sa bawat sandali, ikaw ang laman ng isip ko, Jesus. Panginoon, kaawaan mo ako. Dahil sa iyo, ako ay narito. Pangusap ka, Panginoon, susunod ako. Sa bawat sandali, ikaw ang laman ng isip ko, Jesus. Panginoon, kaawaan mo ako. Dahil sa iyo, ako ay narito. Mangusap ka, Panginoon, susunod ako. Mangusap ka, Panginoon, susunod ako. Mangusap ka, Panginoon, susunod ako. Good morning! Good morning, Jesus! Good morning, mga kapatid. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, saan man po kayo naroroon. Salamat sa Diyos, tayo muling tinipon ng Panginoon sa kabanalan ng Kanyang salita. At kami po ay nananalig na gagamitin tayo lahat upang ang ating salitang pag-aaralan ngayon ay sumibol sa ating matatabang puso, magamit din sa paghahayag sa iba, nang sa gayon ay ang Kingdom of God dito sa lupa ay halos makatulad na ng Kingdom sa langit. So again mga kapatid, kumusta kayo? Sa North, sa East, sa West, sa South, the continues sa umagang ito. Purihin ang ating Panginoon. Sister Cora. Manalangin po tayo mga kapatid. Kami po ay sabahan ninyo at amin pong aangkinin na ito ay galing sa Holy Spirit. At tayo naman po angkinin na rin natin. Ito po para di po sa ating kapayapaan at magkameron ng pag-unawa, pagsasagawa sa ating mapapag-aralan. O aming Diyos, tunay nga po na ikaw ay dakila. Salamat again sa pagpili mo sa aming lahat. Marami sa amin ay hindi talaga 100% na sumang-ayon sa aming kinalalagyan nung magsisimula pa lamang. Subalit ngayon, naunawaan po nyo namin kayo na kami talagang inyong mahal. Gamitin mo po kami, O God, at kami po ay nananalig na sa aming paghayo, dala inyong banal na salita, kami ay mamumunga. At ang bungang ito ay magiging kalugod-lugod sa iyo at kapaki-pakinabang sa aming lahat. Sa oras pong ito again, kami po ay nagpapasakop, nagpapalinis, kayo po ang maghari. Sa pangalan po na yung anak na si Jesus, all for your glory, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Memory verse for the week. Our memory verse of the week, Sister Cora. Sa Psalms 96 verse 2,
Sing to the Lord, bless His name, proclaim the good news of His salvation from day to day. Amen. At sa Tagalog, At sa Tagalog awitan naman, natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. ay banggitin. Amen. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, pamaya po makita nyo itong ating memory verse. Ito po actually ang naging root, ang naging foundation nung series natin ng pag-aaral tungkol sa katangiang naiba na mga true believers. Ito nga po yung true believers are worshipers, true believers are witness, true believers are waiting and watching for the coming of the Lord. Pupuntahan po natin yan. So, before anything else, awit muna tayo, Sister Sally. Acapella tayo, acapella, para wala pa si Brother Arnold. Thank you, Lord. Ang buhay kong ito ay buhay na patotoo. Hallelujah, hallelujah. Ang buhay kong ito ay buhay na patotoo. Walang maililihim, lahat ay hayag na hayag sa'yo. Ang buhay kong ito ay buhay na patotoo. Walang maililihim, ang lahat ay hayag na hayag sa'yo. Panginoon, ang pangalan mo nakatala sa aklat mo, sa aklat ng buhay na iniingatan mo. Panginoon, ang pangalan mo nakalaan para sa'yo. Ako'y maglilingkod sa habang buhay ko. Purihin ng Diyos. Puso po namin nagsasabi ng hindi ganun pa utal-utal. Talaga pong gusto namin maglingkod sa inyo, Panginoon. So, tulad nga po ng nasabi na kanina, ang ating pong topic ngayon ay yung pangalawang katangian ng isang true believers of Jesus Christ. Ito yung, if you are a true believers, then you are a witnessing people, a witnessing believer. At ito'y una, hahanguin natin dun sa Acts 1, verse 8, ng pagkakasabi ay ganito, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in Judea and Samaria, and to the end of the earth." Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Purihin ng Diyos sa ating nabasa at narinig. So, tayo nga po mga kapatid ay witness for Christ, and that is to win more souls. Ito po ang title ng ating pag-aaral ngayon. Naulit natin kanina na yung Psalms 96, ang pinaghugutan, ito pong series na ating pinag-aaralan mula pa noong 2 linggo na ang nakakaraan. At ang naging bunga nga po ng Psalms 96, 1 to 13 na po ang ginamit natin. Una sa lahat, ang true believers are worshiping people. Ito yung nasa verse 1 to 2. "Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Tell of His salvation from day to day." We are worshiping people. Ang pangalawa, we are witnessing people. Ito naman doon sa verse 3 na ang pagkakasabi ay ganito, "Declare His glory among the nations, His marvelous works among all the peoples." At ang pantatlo, we are watching, waiting people. Doon sa verse 13, malalay yung lugar na po ito. Ang sabi doon ay, "Then shall all the trees of the forest sing for joy before the Lord, for He then shall all the trees and the forest sing for joy. For He comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness, and the peoples in His faithfulness. Come, for He comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness, and the people His faithfulness." Come, Jesus, come, Maranatha. Yun po ang ating susunod na topic naman sa isang linggo. We are watching and waiting people. For the time being,
Tayo po ngayon ay naroon sa tinatawag natin na witnessing people. Pero hayaan po ninyo na muli nating bigyan ng recap yung napag-aralan natin last week, that we are worshiping people. We are worshiping people really because the Lord is worth to be praised. Yan ay hango doon sa original na English word na worship, worthy of worship the Lord. Yung worship ay an inner attitude and feeling of awe, reverence, gratitude, and love towards God, resulting from all realization of who He is and who we are. Ito'y continuing act of our whole being, body, soul, and spirit, tulad ng ating pag-meditate sa ating Diyos, pagpapasalamat sa ating Diyos. Ito'y wala dapat nakatapusan, unceasing, because God is true mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. And He is present all the time wherever we are. Kaya nararapat lamang na ang kanyang presensya ay suklian natin ng pasasalamat, pagpupuri na sa kanya lamang na uukol. Kapag tayo po'y umaawit ng kantahin sa ating mga fellowship na ginagawa sa gathering of believers, mga kapatid, hindi lamang sa nadodoble ang ating panalangin, kundi kung ating pong nanamnamin ang bawat salitang naroon sa ating inaawit, yun po ang true worship. Hindi ito dapat maging ordinaryong kanta lamang na narinig na maganda ang rhythm, maganda ang tunog, ang lahat ng aspeto ng musika, pero dapat yung laman noon ay talagang nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. So, sabi pa natin last week, ang worshiping the Lord ay nagsimula pa Saturday pa lamang kung ang pinag-uusapan ay Sunday fellowship. Pero sa totoo lang, sa lahat ng sandali, ito'y nagsisimula pa lamang. Maging Lunes pagkagising mo, dapat ay nagwo-worship na ang ating puso at ang ating kaluluwa. Walang humpay. Dahil ang presensya at ang pagmamahal, blessing sa atin ng Lord, ay wala ding humpay, wala ding katapusan. Nakita rin po natin noong last week ang ating pag-aaral tungkol doon sa katotohanan, a transforming way of worshiping the Lord that is in spirit and in truth. Ito ay hango doon sa John 4:21-23, kung saan ang ating Panginoon ay nagkameroon ng isang malwalhating pakikipag-ugnay. Nagkameroon sila ng, ito'y sinasadya ng Panginoon na ang Samaritan woman ay kanyang tagpuin doon sa balon ni Jacob. At alam natin ang nangyari doon at nagkameroon nga ito ng malaking effect doon sa babae na may ibang paniniwala sa kanyang pananampalataya. Na lahat doon na itong Samaritan woman, sister, ay katanghalian tapat nagpunta doon upang umigib, upang kumuha ng tubig. Ano bang ibig sabihin noon na katanghalian tapat kakukuha ng tubig? Siyempre, pagkakatanghalian, walang tao. Diba? Oo. Walang Walang makakainit, walang makakapansin. makakapansin. So, meron siyang iniiwasan. At parang, pag may iniwasan ka, parang recognize mo na ikaw ay merong itinatago. Para bagang, Precisely. para bang inaamin mo na ikaw ay isang makasalanan. Kaya naiwas ka sa mata ng tao, sa kanilang sasabihin, at lahat na. Kaya pinipilit nung kung pupunta doon sa common place, such as yung kuhanan ng tubig, ay doon kung maaari walang taong naroon. Yung pala, Pero meron din itong isang malalim din na ipinihuwatig. Kasi sabi niya, kung itutuloy lang natin, ang nakalagay doon ay, kami pong mga Samaria ay sumasamba sa bundok na ito. Kayo namang mga Hudyo ay sumasamba sa Jerusalem. So, he is a religious woman. Ibig sabihin, alam niya ang kanyang relihiyon. Alam niya ang kanyang relihiyon kasi meron siyang knowledge na sila'y sasamba sa templo, sa simbahan, na nakalagay doon sa bundok na yon. At alam din niya ang tungkol naman sa pananambahan ng mga Hudyo. Kung ating i-compare doon sa bakit tanghali siya nagpunta roon, ano sa palagay mo ngayon, sister, yung kanyang pagpapractice nung kanyang pananampalataya sa kanilang Diyos?
Siya ba ay, ano ba yan? Consistently ba na siya sumasamba doon sa templong yon na kanya sinasabi? Ano sa palagay mo? Sa palagay ko ay kung siya ay marelihiyosong tao Oo. na yung kanila talagang pagsamba Aha. So, religiously, siguro talagang Napunta rin siya Napunta doon. siya Yun, doon. pwede rin ang ganon. Kayong mga kapatid na nakikinig, ano sa palagay ninyo itong katayuan ng Samaritanang babaeng ito tungkol naman sa kanyang pagsamba? Sa akin lang ito, na muni-muni ko lang kagabi. Kung siya'y umiiwas sa maraming tao sa pagkuha ng tubig, sa tanghaling tapat siya napunta roon, ang probability, hindi rin siya nakakasamba. Kasi mas maraming tao doon. At ang mga tao doon ay isip banal. Isip, pag nakakita ng isang katulad niya, ay para na siyang pinapatay ng mga yon. Sa akin lang ito merong pag-iwas. Pero alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Ito na, dumating na si Kristo. Salamat sa Diyos, magkameron ngayon ng transformation. Meron ngayon transition na sinabi si Jesus Christ. At ang sabi nga niya, sister? Sa Espiritu at katotohanan. Oo. Darating na ang panahon. At ito ngayon na, mga kapatid, itong mensahe ito ng ating Panginoon is applicable noon, ngayon, at magpakailanman. Kasi itong sa kasalukuyan, meron pa rin mga tao na ang paniniwala sa pananampalataya ay exclusively ma-express po lamang doon sa simbahan, doon sa ginawa ng tao, sa bato, sa templo. Maraming ganun pa rin. At pagkatapos niyan, wala nang worship, wala nang praising kay Lord. So, nilinaw na ni Kristo ang katotohanan na ang pagsamba sa Diyos kahit saan, sa Espiritu at katotohanan. Ang kanyang katwiran dito, sapagkat ang sinasamba mo rito ay hindi ang lugar. It is not a matter of location, beautiful building, nearest place, pero ito ay dapat ay yung object ng ating pagsamba. At yan nga ay walang iba kundi ang Diyos Ama. At yun naman ang turo ng ating Panginoong Kristo. Pero, sister, huwag naman niyo akong misinterpret na ang simbahang building ay hindi importante. Napaka-importante niyan. Dahil yung ating communal gathering on Sundays, yan ay utos din ng Diyos. At kalimitan, walang mas magandang lugar kundi sa isang enclosed na building, merong serenity, at saka conducive talaga sa holy worship to the Lord at nanandambanan ng ating Panginoon. So huwag niyo misinterpret na baka naman kasi maging kapilosopan ito na kahit naman pala saan at kahit saan ay naroon ang Diyos, omnipresent siya, di ako'y mag-outing na at dito na ako sasamba. Huwag ganon. Yun ay magiging pagsuway sa pagingilin kapag linggong pangilin. Yun ay isang araw lamang, Kasi anytime naman makakasamba, pero dapat may isang specific place at specific day, katulad nga in araw ng linggo, ayun talaga ang bibigyan mo talaga ng focus na pupunta ka sa isang place na halimbawa, For the Lord, for the Lord na For may the isang Lord yan. church, Yan, may community. Community. Kasi bawat isa ay bawat isa ay hollow blocks yan ng pananampalataya. Pag palagi na lang nag-iisa sa ating pakikipagnay sa Diyos, manghihina. Kaya yung Sunday, napaka-importante mga kapatid. Yung Sunday fellowship natin, alam kong inyong nararanasan ito, andun talaga ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon together. Mula pa Sabado, naghahanda ka na at pag naroon ka na, I believe na all of us ay nabibless. And we look forward. Ganun ba tayo, sister? Na sana'y Sunday uli. Sabik na sana'y Sunday na uli. Ganun ka ba, sister? Siyempre. Oo, ang galing ha. Okay, thank you, Lord. Hinahanap-hanap mo na yung araw na yun. Oo. So yun po mga kapatid, ang isang paglilinaw. At hindi lamang yon, ang bunga ng sabi nga ay itong ating worshiping in spirit and truth. Ito po yung nakapag-transform. Ano ba transform? Yung Samaritan woman is not a believer. In a sense, hindi siya believer. Sapagkat, iba ang kanyang pamamaraan nga ng pagsamba. So, mula doon,
Sa pakikinig niya sa sinasabi ng Diyos, siya'y nanalig sa puso. So nagkameron God ng conversion. Powerful worship, powerful teaching from the Lord, talagang makukonvert ka. Ano nangyari? Ano ba nangyari, sister? Di siya nagpaalam at pagkatapos ano nga ba nangyari doon, sister? Bumalik ba siya? Oo, bumalik din siya. Oo. Thank you, Lord. Oo. Ipinamalita agad niya, brother, ano? So that's part of our lesson for today. Bukod sa ikaw ay worshiper, ikaw ay witness, at ikaw ay evangelizer pa. Ipinamalita agad within a span of a period of time. During that day, siguro 3 hours ang span lang noong kwento na yon. And yet, ang conversion nagawa. At ang result, ang bunga, ang reward ng pakikinig ng Samaritan woman ay higit pa kaysa ikaw ay nag-seminar nag-aral ng salita ng Diyos na 2 taon. Kasi ito na siya. At I know that hindi na yung mababago. Dire-diretso na yon. Ano, sister? Tapos palagay mo, Amen. amen. Yeah, thank you, Lord, for your support. So, yung real issue talaga dito ay, it's not on the place. Hindi ito yung kung saan lugar, kung saan meron, pero importante rin yan. Ang importante yung object of our worship. Di ba, Minister Ernie? The object of our worship. Huwag niyong alisin yon. Kasi pag wala yon, ay kalimitan ay nabalik sa iyo ang pag-worship yung self-worshiping. Thank you, Lord, sa mga bagay na ito na itinuturo mo po sa amin. So, mula dito ay, halos ay kumpleto na tayo doon sa topic natin last Tuesday, yung worshiping. Sister Corey, ka ba mayroong gusto mo ding idagdag dito? Naisip ko lang, ano ba ang pagkakaiba ng praising at saka worshiping? Kasi di ba tuwing fellowship, tayo merong praise and worship. Pero siyempre dapat malaman din natin, hindi lang ako, marami nakikinig. Ano ba yung pagkakaiba ng praising at saka ng worshiping? Lalo tigit sa fellowship na at pag tayo may fellowship. Yun ang community gathering natin. Yes, may sabi nga, tayo. kailangan may isa tayong church, may isa tayong, sabi mo nga, ay yung building. Ay dito nagkakatipon-tipon, di ba? Thank you, Lord. Ang mga mananambahan. May naalala lang ako, nag-share si Minister Arnold noon. I mean, that simple explanation, na-retain sa akin at sa palagi kayo na simple na explanation. Brother Arnold, correct me if I'm wrong. Sabi niya, sa praising, hindi daw necessary na yan ay masaya, luksuhang kantahan, na talagang ngiti, kaliwat kanan. Kundi yan daw ay, yan ay ikinukwento mo. You talk about the goodness of the Lord at you are telling this the people around you, especially besides you, kung gano'ng kabait ang ating Panginoon. Parang gano'n. So, hindi yan doon sa dagundong na kasi merong mensahe na dagundong na pero kinag-worship na pala noon At dyan na mag-worship, yun. Ikaw naman, ikaw ay talking directly to our Lord. Kaya merong may solemnity ba? At kaya nga lagi na lamang, ang music ay ganun ka hinahon. Kasi the Holy Spirit is with us. Another interpretation, ang sabi na isa kong nabasa, yun daw word, praising, yun daw ay parang you are invoking the presence of the Holy Spirit. Invitational song yun, At napakaganda. Napakaganda noon. Kaya yung nakapapansin natin na improvements sa ating praise, yung lahat ay pumapalakpak, lahat ay sumasayaw na, at lahat ay kumakanta. That's also, ang message noon ay kasama na talaga ang Holy Spirit. Then it will follow kasi ready ng ating mga isip at puso. Pusunod na ngayon ang worship. Amen. Meron din ako nakita dito yung sabi nga sa Bible, it is a command to praise the Lord. So, Command pala yun. Yung praising na yun. Oo. Angels and the heavenly host are commanded to praise the Lord. Ito sa Psalms 89 verse 5, sa 103 verse 20, sa 148 verse 2. So all inhabitants of the earth are instructed to praise the Lord. So sa Psalms 138 verse 4 naman,
and Romans 15:11. So we can praise Him with singing sa Isaiah 12:5, sa Psalms 9:11. With shouting, talaga may sigawan din. Sa Psalms 33 verse 1, 98 verse 4. With the dance, sa pagsayaw. (153-5). Yeah. So talagang napaka ano pala ng pagpipraise. At meron pa rin dito yung sabi mo nga ayon sa mga lahat na sinabi mo kanina, worship should be reserved for God alone. So it is Okay. for God alone. Sa You're Luke, talking to God. yes, Luke 4:8. Worship is the art of losing self in the adoration of another. Yes. So then praise can be a part of worship, but worship goes beyond praise. Praise is easy. Worship is not. Worship gets to the heart of who we are. To truly worship God, we must let go of our self-worship. Yung hindi na natin yung ating paghanga sa sarili. We must be willing to humble ourselves before God. Surrender every part of our lives to His control and adore Him for who He is, not just what He has done. And worship is a lifestyle, not just an occasional activity. Jesus said the Father is seeking those who will worship Him in spirit and in truth. Sa John 4:23, ito lagi yung sinasabi mo. Oo. So, sabi nga dito, sabi sa Bible, praise is usually presented as boisterous, yung maingay, yung divine na noise, or yung sabi mo nga holy noise. Napakaganda nito. God invites praise of all kinds of His creation. Next, Jesus said that if people don't praise God, even the stones will cry out. So pag hindi tayo nagpuring mga tao, ang aanyayanan ni Lord ay ang mga bato. Ang bato di para sa palagi ko yung form of earthquake ba ito? Huwag muna. Nakakatakot din naman, ano? Sadyang naglalangit kita ng mga bato Oo. pagka umiinit, kapag Yes. nagbabago ang timpla. So kailangan, sabi nga, wag na tayo mag-hulukop-kip, wag na tayo dahil nga pagka nakita ni Lord na hindi na tayo nagpupuri ang mga tao, ang ibang creation na ang gagamitin. Yun ay sa Lucas 19:40, yung sabi ng stone will cry out. When the Bible mentions worship, however, the tone changes. Sa Psalms 95 verse 6, come, let us worship and bow down. Sa Psalms 95 verse 6. Often, worship is coupled with the act of bowing and kneeling. Yung ibarakan sabi natin dito, which shows humility and contrition. Sa 2 Chronicle 29:28, Hebrews 11:21, and Revelation 19:10. It is through worship that we invite the Holy Spirit to speak to us, convict us, and comfort us. Lastly, through worship, we realign our priorities with God's and acknowledge Him once more as the rightful Lord of our lives. So, Amen. talagang napaka-importante talaga Napaka-importante. ng praising and Sister, nakita ko lang yung suot mo. blessed. Blessed. Yes. May magandang worship. Awitin nga pala parang dito. praising combination dyan eh. O alam mo bang Brother, Blessed alam mo bang Assurance. favorite ko ito, yung Blessed Assurance. Ah, ganun ba? Kasi nung magkasakit si Pastor, nung siya inopera doon sa gallbladder, habang ako tumatawag kay Mami noon, sabi May ko, ligaya. Mami, ipag-pray ninyo si Pastor dahil operahan. Ay wala, habang iniintay ko doon sa operating, nasa loob ako ng kwarto. Ito lang ang aking inaawit-awit, yung Blessed Assurance. Double prayer. Okay? Blessed assurance, Jesus is mine. He will never leave me, forsake me.
He's by my side. For my hope is in Him. Like the snow and the rain coming down from heaven. Blessed assurance, Jesus is mine. He will never leave me, forsake me. He's by my side. For my hope is in Him, like the snow and the rain coming down from heaven. Lord, I believe in your words and your promises. Lord, I believe. I believe in your words and your promises. Lord, I believe. Praise the Lord. Hallelujah. Napakaganda. Yung pala ang nagpagaling sa akin, okay, inopera. Yes. Hindi yata nakating si na mami. Sina Pero Pastor Edward. kausap, pero kausap ko siya sa phone. Oo, gaga. Hindi ko makalimutan, may dalang lobo yata sina Pastor, Sister Ria. Bulaklak at saka lobo. Nakakatuwa. Yung pagbisita sa may sakit, mga kapatid, that's worshiping the Lord. That's worshiping the Lord. So, meron ka pa bang ibig idagdag? Okay? Wala na. Wala na. So, yan, yung phrase, lagi ng kaakibit noon yung pagpapasalamat. Pag ikay nagpe-praise kay Lord, kaya mo kinukwento sa iyong katabi, sa nakapalibot, inanyahan mo siyang magpasalamat ka rin. Kung hindi pa ginagawa sa iyo ng Diyos ito, gagawin din yan sa iyo sooner or later. Kaya magpasalamat ka na. Ganon din naman sa worship. Sa worship naman, bukod doon sa pagpapasalamat, meron yung naka-stress na parang humility, surrender. Muli mong binabanggit kay Lord ang iyong kawalan, ang kataas-taasan niyang kinalalagyan, ang kamangha-mangha niyang ginagawa sa katulad nating mga makasalanan. Yung ating physical acts often associated with worship, yung naulit mo kanina, yung bowing, yung kneeling, pagkatapos yung lifting of hands. Ito mga kapatid ay pag wala kang malalim na pananampalataya sa Diyos, ito'y nakakahiyabang gawin. Si David, nung siya'y nagpuri kay Lord, nagsasayaw. As a matter of fact, ang sabi ng kanyang asawa, ikaw ba'y nasisiraan niya ng bait? Actually, pag talagang nagwo-worship ka, para talagang pag feel mo si Lord nandyan, magagawa mo na lahat, hindi mo na nalalaman na itataas mo na pala yung kamay mo, di ba, nakakaiyak ka na. Pag napipil mo na yung presence ni Lord, Amen. talagang kung sa ano naibibigay mo na ang lahat, sabi nga, surrender Amen. Yun. Alam mo yun yun ang attitude of the heart. Pag nawala ang puso dyan sa ginagawa mong yan, the Lord knows best. Baka yan ay pakitang tao lamang nga. Pero ngayon, hindi na rin papayagan ng Holy Spirit na tayo ay pakitang tao lamang pag-worship. Lagi nang just call on Him at nandun siya, kasama siya sa ating pag-worship. Pinaala din sa atin, nakasabay natin nag-worship ang mga anghel sa langit. Kaya makikita mo yung yung nakabalot sa atin na cordon sanitaire of holiness, mula langit hanggang lupa, na proteksyonan tayo ng Holy Spirit, the protection of our prayer. So, sa Matthew 6:5-6, God sees the heart and He desires and deserves sincere, heartfelt praise and worship. Yun ang sa worship. Naku, thank you Lord. Hindi pa tayo napunta doon sa ating main course for today. Puntahan na natin. Nang sinasabi, ang true believers, according sa verse 3 ng Psalms 96, we are also witnessing people. Tayo ang inutusan ng Diyos upang ating gampanan tuloy-tuloy yung kanyang iniwanan dito sa lupa.
Meron akong reflective question sa iyo, sister, at saka sa ating mga kasama dito, at saka sa ating online. Ano kaya sa palagay ninyo? Bakit kaya, ito tanong din ng iyong anak, ni Giovanni, Daddy, bakit kaya iniligtas na tayo sa krus? Ba't pa niya hindi tayo isinama sa langit? Tayo na may pinatawad na at lahat. Bakit tayo hindi pa isinama sa langit? Nang sa gayon, hindi na tayo nagdadanas ng ganito. Tanong ano? Yung may sumagi din sa isip mo, sister? Kasi kaya naiisip ni Bunny ay marami talagang sa kanya, pagka talaga nandito ka na, marami ka na rin tanong. So makikita mo, interesado na siya, di ba? Kaya nakakatuwa din naman yung makita mo ang iyong anak ay nagtatanong na rin ng tungkol Amen. dito. Hindi ba tungkol sa kanyang attitude, kundi the generic question na bakit hindi na lang patawarin po sila, hindi na nalaman lang ginagawa. Yung sinabi niya doon sa isa sa magnanakaw, yung niya, instant. ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ba't daw hindi sinabi na patawarin po sila, hindi na nalaman lang ginawa. At ngayon din, isasama ko lahat sila sa paraiso. Yan ang mga tanong Pero hindi yun ang ginawa ng Bible. Ang ginawa ng Bible, minister, talagang ito ang kanyang purpose. Hindi pa kasi tapos. Meron pa kasi darating na mga tao at tayo nga yun. Na dapat ito yung maliwanagan nila. Na tayo iniligtas ng Diyos at kaya naman sinasabi sa atin dahil ang kanyang purpose, tayo na naiwanan ay pagpatuloy ang kanyang mission. Yun ang isa daw sa nakita natin. And so therefore, kung ikay true believer, dapat ito yung ginagampanan. This is not only a request, but this is a command. Kapag hindi natin ginampanan itong great commission na ito, tayo nakakasala. Meron tayong binubuwag na utos na hindi natin sinusunod. Yun daw ang kanyang purpose. So, pagka daw ito ay hindi natin ginawa sapagkat ito ay mission for us to continue His mission in life, in mission dito sa lupa, alin man sa dalawa, hindi ka pa talaga true believer. Hindi ka talaga true believer. Iniwasan mo yung kaisa-isang mission, job description mo dito sa lupa. At kung ikaw man ay believer, hindi rin ikaw ay believer. Talagang ikaw ay dapat kasama sa mission na ito Hindi ka believer. Believer ka pag hindi mo yung ginawa, ang ibig sabihin, ginigrib mo ang Holy Spirit. Sapagkat ang Holy Spirit ang nabigay sa atin ng gitong mga information na nakakalugod naman. Again, let's go to the specific. Sabi dito ay, ano sa palagay nga talaga niyo ang reason na tayo iniwanan dito sa lupa na may ganitong mission? Ano sa palagay niyo? Sabi doon, dito sa lupa, pwede tayong magkantahan. Sa langit, nagkakantahan din doon. We can pray on earth, we can pray in heaven. Tapos we can have fellowship with believers on earth, yung ating ginagawa, and we will certainly have fellowship in heaven. Lahat yun nagagawa. But, ang sabi dito, isang bagay lamang. Alam ba nyo kung ano ang magagawa mo sa lupa na hindi mo magagawa sa langit? Ano? Yung ating topic. Oo. Hindi ka na pwede mag-witness sa langit. Wala na doon makasalanan. Wala ka nung ililigtas. Wala na doon, kasi doon yung perfection na Kaya itong witnessing na ito, dito sa lupa. Kaya sabi, pag kayo nagtagpo ng Diyos, magaling at kalugod-lugod kong alagad. Sinunod mo ang aking ibinilin sa iyo. Ikaw ay tumubo pa ng ganito. Kasama yan. Ang tubo actually, mga souls na panalunan ni Kristo sa pamamagitan natin. So, yun po ang isa sa napakaganda nating matututunan sa araw na ito. You can tell a lost sinner about Jesus Christ, pero hindi sa langit. Dahil sa langit, wala nang makasalanan. Kaya kung desire mong to tell the good news, to save soul, dito sa lupa yon. Dito mo gagawin yon. At sa langit, ngayon na. Wala ka ng pag-asa pagka pass your paper na Wala ka na sa langit, all souls are saved already. It is finished. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bakit pa ang Diyos ay hindi pa bumabalik?
Dahil yung mission natin, hindi natin nagagampanan ng todo, or effectively and seriously, and you want to do it. Si Peter may sinabi, familiar tayo dito, hindi ko lang mamemorya pa talaga. Sa 2 Peter 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako ngayon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya makakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na siya'y mapahamak. Ito yung dapat magkameroon ang lahat ng believer, lahat ng tao, nung banal na pananabik. Tanong lang mga kapatid, hindi ko tatanong na, sinong gustong kasama sa celebration sa November 1? Hindi na yun ang tanong ngayon eh. Sino sa inyo sa atin ang talagang naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Kasi kaakibat niyan, di yung end of times. Ano man ang sitwasyon ng mga tao, sabi ng isang mga ngaral na nabasa ko, maging siya'y naghihirap dito sa mundong ito, maging siya'y may kaginhawa sa mundong ito, yung ipanalangin na, Lord, sana ikaw ay dumating na, ayun ay hindi generally na panalangin ng maraming tao. Attachment kasi sa mundong ito. Kahit pa yan ay medyo mahirap na ang mundong ito, ayaw pa rin. Kasi pagkakaintindi sa katapusan ng buhay, ay di yung ibidaong ka sa lupa, hindi ka makakahinga, paano ka makakahinga, patay na. Ang iniisip nila yung katawang lupa. Katawan lupa. O, na mabubulok. Okay. Amen, amen. Masakit. Kumbaga sa ano man, maginhawa, ba't ako mawawala sa lupa? Agad ang ginhawa. Yun ang mga isang sitwasyon. Sa palagay mo, yung mga mahihirap, yung mga may sakit na talagang hindi na nananalangin ba silang kuhanin na sila ni Lord? That's a good question. 'Di ba? Kasi 'di ba yung sabi nga yung iba ayaw pa, 'di ba? Pero ano pa sa palagay natin? How about yung mahirap, sabi nga yung ibang mahirap, miski ang mga mahirap, 'di ba, ayaw pa rin. Pero Oo. yung kayang nagdadanas ng sakit, yung mga may sakit na talagang Yun. parang siguro Oo. sila ang nananalangin na Oo. makasama na si Lord. Again, tayo mga kapatid na inatasan ng Great Commission, napakalaki ng ating participation doon. Yung bibisita ka sa ospital na medyo critical na, ang gandang bulungan noon, sabi mo, mahal ka, mahal mo si Lord. Lord, isama mo ako ha sa paraiso. Ulit-ulitin si Jesus. Lord, come into my life. Magsisi tayo, kapatid. Ang laki ng at doon magaganap yung sinasabi mo na sasagad na yan doon sa panalangin na, Lord, ready na po ako, kunin na po niyo ako. Di ba ang sabi nga, pagka daw ganan, ang daming nananalangin, pahabain pambuhay, pagalingin, palakasin. Naikwento ko na ba sa yung ating isang binisita? Naikwento ko nung last time around eh. Sabi ko, Lord, miracle. Pero nung nakita ko, 2 weeks na miracle, hindi namamatay. Talagang gulay na. Hirap na hirap Hirap na. Di Lord, pakinggan mo na po ang panalangin ng may sakit. Kinuha na. Masunod po yung kalooban. So, yun ibahagi ng Great Commission na maipaalala natin sa kanila na ang Diyos ay naghihintay at dapat din nating hintayin. Kaya itong mga witnessing na ganito, sa Matthew 28:19-20, kaya tumayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, bago siya umakyat sa langit, eto na, kayo, ituloy niyo ang aking mission. Mga kapatid, wala siyang plan B. Ang plano niyang ito ay para sa atin na naniniwala at nakikinig. Neither, meron siyang plan C. It's either us or nothing, no more. Ang gandang privilege nito, no? Yung kinakanta ni Pastor Fred, what is a man that you care for? Nilikha mo ko na kaunti lang ang baba sa iyo. Can you imagine that? At tayo binigyan ng ganung pagkakataon. So, ito po tayo mga kapatid ha. So, John 15:16, talagang hindi tayo pipili. Siya ang pumili sa atin. At napakahalaga, pahalagahan.
at ating gamitin, mga kapatid, yung kanyang mensahe para doon. So, ulitin po natin, sabi doon sa Acts 1:18, ang ibig sabihin ay sasamahan kayo ng Espiritu Santo. So, lagi nang tayo may kahinaan, manalig ang Holy Spirit ay nasa atin. At ang gusto niya ay magampanan natin ang utos ng ating Panginoon. Kasi ang Holy Spirit lamang ang una magbibigay sa atin lakas, ng power, at magbibigay ng kapangyarihan sa mga salitang ating bibitawan sa kapwa upang magkameron ng pagbabago. Napansin mo ba? Bigay tindera dati. Oo. Sales, tendera sa palengke o tendera ng mga lupa? Sa palengke. Sabi doon sa sigarilyo, Oo nga. cause cancer. Oo. Sabi doon sa gin, sa pundador, dangerous to your health. Nung lagyan niya ng batas, sa palagay mo ba ay humina ang benta ng alak at sigarilyo? Lalo pang lumakas eh. The more na ipagbawal mo, the more na pinupuntahan ng tao. Tanging ang Diyos lamang, ang Holy Spirit, at ng kanyang salita ang makakapagpabago sa puso at isipan ng tao. Yun ang pangako sa Ezekiel 36:26. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Create in me a new heart of God. May kanta rin tayo doon, pero hindi ko kaya maituloy eh. So, eto na tayo, mga kapatid. Yun ang ating buhay. Kaya nga po, ang sabi sa atin palagi ay, yung Diyos, yung Holy Spirit, huwag nating i-grieve. Ito yung mga utos, ito yung mga patnubay sa atin. Sister Sally, ano nga yung isang magandang kanta na binigay mo sa akin kagabi? Pupurihin kita. O sige, kantahin natin mga kapatid. Pupurihin kita ng buong puso ko. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan paman. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan paman. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. Okay, buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. Okay, buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Aking Panginoon.
Thank you, Lord. Itataas ang iyong pangalan. Itataas ang tanging mong pangalan. So, tukuyin naman natin, sister, ano ba talagang ibig sabihin ng sino ba talaga ang true witness? Ang true witness, first of all, ay ito yung that he's telling what he knows. Hindi ka pwedeng maging witness kung ang haka-haka lamang ang sasabihin mo. Kung witness ka ni Jesus Christ, dapat kilala mo si Jesus Christ. At yun ay bunga naman ng ating mga pag-aaral na ito. Lahat ng ito ay tungkol kay Jesus Christ. So, a witness is someone who can say, I know Him. Kilala ko siya. Kaya ang sinasabi ko ay totoo. Ang nakakatakot, mga kapatid, din ba sa court of law dito sa lupa, may mga witnesses din eh. Meron namang mga true witnesses. Pero, ewan ko, ang aking experience is there, false witness eh. Yung bang false witness, kalimitan ay bayaran. False witness, kailangan ay favoring ano yun, investment sa kanya yon. Naalala mo nang tayo ay magkakaso? Ikwento mo nga sa kanila. Kinalimutan ko na yun eh. Kasi dapat ang i-witness natin, di ba, yung magaganda na lang. Oo nga. Ito naman ay bahagi Oo, lamang diba? ng lesson. Totoo po yun. Dumating sa puntos namin na si Sister Cora, thank you, Brother Louie. Huwag na nating maulit yan. Napagtagumpayan na natin. Yes. Kasi pag tuwing mauulit, naiyak. Oo nga. Yan, naiyak na rin ako eh. Pero sasabihin ko na rin, para malis na yung iyak na yun. Para ma-share sa kanila. Marahil pinagdadaanan din ng ibang nakikinig. Meron kaming Hindi kasi, masama rin pala yung sobrang bait. Ay, si Lord lang mabait. Hindi yung bait sa kapwa. Kaya nagkagayon. Ayun. Kaya wag gagaya. Si Lord lang talaga ang mabait. Anyway, sobra daw bait. Meron kaming dinivelop na subdivision sa amin, likod bahay. To make long story short, idinimanda kami ng mga nakatira. Yun naman ni beforehand, nag-meeting, patatitulan natin, ibibigay namin sa inyong title, babayad lang kayo sa titling. Wala na yung mga taxes pa. Oo. Natapos, nang dinidevelop na namin, dinidemanda kami. Idinimanda pala kami, hinihingi ang title. Ayaw naman magbayad. Di, konti, prideful spirit ka pa rin, laban tayo dyan kasi may abogado kami. Kaya, delikado rin mga kapatid na kayo may abogado. Nalakas ang loob. Oo, ang unang reaction mo, di laban. Parang Kasi ganun. nga, wala pa tayo kay Kristo. Wala pa kay Kristo. Sabi din sa ating pananampalataya, huwag kayong gagamit ng ibang tagapamagitan. Mag-usap kayo sa isa't isa. Ayun ang sinabi sa akin ng tatay, kaya ako ay naibsan. Pero very, hindi ko kayang, kung ako lang, hindi ko kaya yon. Ang sabi kasi ng tatay ay, si Lord ay tinataas ko, yun i-blessing din sa kanya, kuhanin mo sa paupo. Yung mga false witness, yung nagki-claim, may kanyang statement. Yun naman mga kapit-kapit bahay, sumali sa pagbibigay ng statement. Ayaw, parang ganun. Well, anyway, sinasabi ko lamang ay napakasakit na kayo maging biktima ng mga false witnesses. At ang maganda nga rito ay malayo pa kayo sa hukuman, makipag-areklo ka na. Pero alam mo, nakakatuwa si Lord. Nung kami mapapunta nung dumating ang kompi sa Phil Estate, may ano pa nun eh. May kaso pa, pero biglang-bigla na lang, bigla na lang nawala yung kaso. Nung kami talagang isunurrender na lang namin kay Lord kasi wala ka ng laban dahil di ba? Oo. Pero si Lord ang lumaban, di ba? Si Lord ang lumaban, walang danyos perwisyo. Hindi rin ako nag-counter, hindi rin tayo nag-counter. Pero ang sinasabi ko lang mga kapatid, merong false witness, lalo pa sa court of law. Ang true witness ngayon, itong tinatawag na sinasabi dito sa atin. Ang true witness ay ang sinasabi mo lamang, ang pinag-uusapan ay ang Diyos. I-consider mo na ang iyong kalaban ay si Kristo. Pagka ikaw ay nagsabi ng kasinungalingan para sa madiin sa kanyang kasalanan, ang idiniin mo ay si Kristo. Yun lamang aking natahan dito. Yun ang true witness, tell the truth. And if they are good witnesses, that is all they do.
A witness tells nothing less than truth and nothing more. Hindi naman po pwede na more or less. Hindi rin po, basta eksaktuhin mo yun. And the absolute truth is the Word of God. Ibase mo yan doon sa Word of God. At makikita mo na, una sa lahat, pati yung kausap mo, pati kung sino man, magkakameron ng kapayapaan at magkakameron ng amicable na resolution. At pagkatapos, makakasama pa siya sa simbahan. O di ba ngayon, kumbaga sa please pray for, pastor, yun, okay na yun sa akin. Maganda na yun, na ibsa na yung aking kalooban. So, a witness is a person who tells the truth about Jesus Christ nga. Yan ang ating sinasabi. Mga kapatid, sina Pedro, sina Pablo, ang mga disipulo, kaya sila ay alam nila yung kanilang ginagawa sa pag-witnessing. Kasi mismo si Kristo, nakadaupang siko nila, kabarkada. Kita nila yung kung ano ang katotohanan kay Kristo. Ang kanyang salita na nandoon ang walang pagkukunwari, ang kanyang pagpapagaling, ang kanyang pagiging aba, ang pagbibigay niya ng example sa kanila. At yun ay kitang-kita nila. Nakita rin nila kung paano pinahirapan, kung paano siya namatay, kung paano napatawad sa tao, nung siya mamamatay na, at kung paano siya ay nakaramdam din na siya iniwanan ng Ama. So, ang kanilang pag-witness ay totoo. Totoo ka lang pag-witness. Yung for gospel, yun ang sila ay witness. Ang tanong ay sa atin, nakita ba natin yung ating witness na yun? Hindi natin nakita. Pero by Pero faith, tayo naniwala. naniwala tayo. Kasi by faith, by the word of God, applied to our lives, totoo. Totoo. Kasi hindi tayo pwedeng magkameron sa relasyon sa isang taong patay. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nilibing, si Kristo ay nabuhay. At meron siyang pangakong babalik pa sa wakas ng panahon. So yung atin, it is really by faith and not by sight. And don't worry, in a little while, we don't need faith because we are believing by sight. Yun ang third portion nito we are watching and waiting for the Lord. Yun ang pinag-uukulan natin. And how blessed are we na yung gift mismo ay gift of faith ay ibinigay pa rin sa atin ng Diyos. Kasi yun ay gift. Hindi mo talaga pupuntahan yan na wala kang Diyos pag wala kang gift of faith. At ang faith na yan, binigyan din tayo kung paano magiging full bloom ang faith by hearing and hearing the Word of God. Dinagdagan pa, by doing and doing the Word of God. At makikita mo yun. Sabi ni Minister Ernie, itong sabi ng Diyos, may pangako siya, gagawin niya ito. Pag hindi niya ginawa yan, hindi siya Diyos. Minister Ernie, sabi mo yun no? Yun mga kapatid. Seek ye first the kingdom of God. Ipinagagawa sa iyo ng Diyos yan. And all of these things shall be added unto you. Gawin mo kung anong unang pinagagawa ng Diyos sa iyo. Prioritization. God first. Family. Others. You. Sunday. God first. Go to church. Fellowship. Pray for others. Pray for your enemies. And all of these things na hinihingi mo, mapapapunta sa iyo. At yun ay totoo, mga kapatid. Sa inyo na nakikinig, sa amin dito, katotohanan yun. Kaya nga, ito tayo. Higit tayong mapalad. Actually, kung minsan, higit tayong mapalad kaysa sa kanila. Meron silang evidence na nakita Pero tayo, ang pinaniwalaan natin na isang libro. Kaya ang sabi dito, this is the Lord. Ito yung will of God. Ito yung kanyang sinasabing katotohanan. And we believe, kaya naman sabi niya, ako'y babalik. Kasi merong mga naniniwala. Ang ganda ng ating pananampalataya, mga kapatid. Ano po? Thank you, Lord, sa lahat ng ito. So, diyan nagsisimula ang ating pananampalataya. Ang utos, sabi mo sa kanila, ang aking salita, at pagkatapos niyan, those who are willing, for God so loved the world, all of us, that He gave His only begotten Son, for whosoever believe, accordingly, yun daw isang malaking circle, kakaganon pa ngayon will not perish, but have, and also will have everlasting life. Doon na, umikot na ang ating pananampalataya doon sa John 3:16, at may maabot tayo na tayo ay nagwi-witnessing. So, marami din ang nag-iintay, at tayo nga ay bahagi noong
mga nagsalita sa atin tungkol dito. Dati wala rin tayong pananampalataya, pero ang bungay, ito na tayo. Mga bunga na tayo ng lahat ng ating nakita. So, a true witness tells the truth. Nothing but the truth, yung kanyang pinaniwalaan at yung kanyang alam. Ang number 2, true witness ay ang kanyang, he shares what he has experienced. Kung ano yung naranasan mo, yun ngayon ang iyong isi-share. Kasi hindi mahirap din sabihin na, ay, nabasa ko ganito. Pero kung wala kang karanasan doon sa salitang yun at sinasabi ng Diyos, hindi rin yun magiging makatotohanan. If you aren't Jewish, sabi ng isang manunulat, or Muslim, you must be a Christian. Generic na statement. Pag daw ikaw ay hindi Muslim, pagka daw ikaw hindi Jewish, pagka ikaw hindi other religion, ang probability ikaw ay Christian. Ang sabi not necessarily. Dapat ikaw ay mayroong relasyon sa ating Panginoon. Dapat mayroong relasyon sa ating Panginoon. You can only have a relation with someone who is alive. Yun ang sinasabi natin kanina. Hindi pwedeng magkarelasyon sa isang patay ay siya'y nabuhay. Pinaniwalaan mo yun. Kasi experience na, napakahaba na at experience niyan. So this will bring back again to the resurrection. Ang Diyos ay nabuhay at muling babalik sa wakas ng panahon. So, if He is alive today, then you can know Him just as you know your parents or neighbors or your children. We have a relationship with our parents, with our family, our neighbors, because they are alive. Ang ating Diyos, buhay siya, kaya tayo may relasyon sa Kanya. Yun ngayon ang tunay na Kristiyano. Sa 1 John 1:1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands touched, this we proclaim concerning the word of life. Ito nga sinasabi, nakita namin, nadama namin, kami pinagaling, kami binigyan ng kapangyarihan, kami nakapagpagaling, kami nakapagganon. Kasi nakita nga nila, tayo mga kapatid, hindi natin nakikita. Pero nang gamitin natin ng kanyang word, ang kanyang promise, tungkol sa kanyang salitang makapangyarihan, nakita natin ang katotohanan. Yung sa akin, lay the hands upon the sick and they shall recover. Thank you, Lord. Yes, thank you po. May halin tulad daw po ito sa sales. Lagi ko kami commission, kundi sa engineering, ay sa sales nagkakameron ng metaphor, yung pagko-compare. Sabi sa sales, to be an effective salesman, dapat alam mo ang iyong binebenta. Dapat halos pa yung pagsa-sales talk, hindi na maramdaman nila ang pinakukuha mo sa kanila ay wallet, kundi talagang binibigyan mo sa expression na ma-in love doon sa iyong produkto. Yun ang tunay na salesman. Ang isang tunay na salesman ng isang Memorial Park, bumibili ng isang lote sa Memorial Park. At ang pag-aalok niya, kasi gusto niya yun eh. He believes it's an investment, hindi naman para gamitin. At effective ang kanyang pagbebenta. Tumabi ka sa akin, ako'y may binili rito. Ginagamit ba ninyo sa Memorial Park? Amen. Totoo po yun. So, sabi dito, you don't have to convince your friends that they need Christ. Only the Holy Spirit can do that. There's a big difference between telling and selling. If you do the telling, the Holy Spirit will do the selling, the convincing, the converting. So, you cannot do His work. You cannot do selling the Word of God. You cannot do make it effective. Ang sabi dito, but also, the Holy Spirit won't do yours. Ang Holy Spirit hindi para siyang magsabig. Talagang tayo ay commission, commanded to tell everything. At ang Holy Spirit na ang magko-close ng sale. Ang magko-close ng sale. So, dito natin makikita na He's God and we are not. To tell the truth about Jesus, tell how He's changed your life. Tapos mapipray ka that all these people makaramdam ng pagkagutom, pagkauhaw sa ating Panginoon. So number 1, tell the truth, whatever you know, huwag kang sasala doon. Ang pangatlo, i-share mo sa kanila ang experience na narasan mo sa mga salitang binibitiwan mo. And number 3, a witness remain loyal to the end. Hindi po pwede na loyal ako kay Christ ngayon, bukas hindi na. Pag nakaramdam ng pagsubok, Lord, ayaw ko na. Hindi ganon. Ang mga apostles, lahat sila ay naging martyr.
till the end. Accordingly, maliban kay John the Beloved. Bagamat ito ay, ano ba naging kaparusahan kay John? Diba, old age yata? Ang ikinamatay, oo. ikinamatay. Pero ito inilubo daw sa kumukulong langis, di ba? Ayun, ay hindi namatay. Hindi namatay, oh. So, ang kinamatay, old age. Gamit na gamit siya. Hanggang sa huling libro ng aklat na ito, ang Revelation, sa kanya pa rin pinagkatiwala. Ganon din tayo, mga kapatid. Pagka talagang nasusukdol, kumbaga at terms na tayo, pare kayo nasusukdol na, maraming mga worker na naka-experience ng pinagsabihan sila ng, kung ikaw, hanggang ngayon ay wala ka pang sariling bahay. Pagkatapos kami rito, masabi kami mayayaman, kami ang pagsasabihan mo niyan. O yan, kung wala akong bahay, basta ang sabi ng Diyos, sabihin ko ito sa iyo. Of course, with love. Hindi magiging effective naman pagka gano'n naman ang tono mo. Hindi naman bahay dito ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan, anong iyong mission? Sabihin mo sa kanila. And then, let the Holy Spirit do the closing. Ayun po mga kapatid, ang ating mga napapagnilay-nilayan ngayon. At ito nga po tayo, yon. Una sa lahat, tell the truth. Tell your experience on that. At pagkatapos ay till death do us part talaga yun, till the end of time. Amen. Sister Cora, ano ba ikaw? Kumusta ka ba dyan? Great na great. Great na great. Pero meron ako dito yung meaning ng witnessing. Sabi dito, witnessing means sharing one's own personal faith journey with Jesus Christ. Witnessing allows one to add a personal touch to evangelizing and inspire others through a personal connection. Ayun. Ang evangelism naman, sabi dito, evangelism comes from the word euangelion. E-U-A-G-E-L-I-O-N, meaning good news. And eulizo, E-U-A-G-E-L-I-Z-O, meaning to announce, declare, or preach the good news. Yan ang evangelism. Yes. Ang ibig mong sabihin, bukod sa witnessing, May evangelist. may kakambal itong evangelism. Yes. Yun ang true believers. Yes. Okay, tama yan. So, throughout the Gospels, the writers of them are referred to as the evangelists. So, Christ calls Christians to spread the message of His love across the world in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. So, while each individual has their callings in the Lord, this overarching commandment is a common purpose as the body of Christ. Sabi nga sa Mateo 28:19-20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang ibig mong sabihin, sister, yung witnessing at saka ang evangelism, magkaiba pa. Oo, syempre. Pero kailangan lahat na makita sa isang true believer. Yes. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ay, syempre, pag nag-witness ka, ang i-witness mo, yung mga ginawa sa iyo ng ating Panginoon. Pag nag-evangelize ka na, i-share mo naman yung Word of God, yung mga kaganda. Si Kristo. Oo, yung si Kristo alone, i-share mo sa iba. Oo nga naman, mga kapatid. Katulad natin, yung mga ginagawa natin ngayon, di ba? Share tayo sa ating mga nakakasalimuha, may mga ating mga worker, nagpipreach. May nakita lang ako, observation, yung mga tukol sa witnessing, evangelization. Ay, kailangan natin evangelism. Meron lang ako nakita. Marami ay adamant. Ano ba ibig sabihin ng adamant? Hesitant na puntahan, sakyan itong Great Commission, witnessing and evangelism. Dahil sila daw ay, kumbaga sana, hindi matatas magsalita. Yan pala yung may epekto rin. Hindi ako masyado marunong mag-English, tapos ako inauutal-utal. Parang ako, limit ako yung mabulol kasi may kanto siguro nervyos. Ang sabi naman dito ay ganito, si Moses ganyan din. Si Moses ay utal-utal din. Kaya gamitin mo sa Aaron. Gamitin mo sa Aaron. Meron nga ang pipi na nagpipreach.
Yun naman ang ating sinasabi. Meron pang isa. Again, the Holy Spirit will help you on this. Just pray for it. Meron pang isang mga comment. But I am too shy to witness. Nahiya akong tumayo at magpatotoo. Nahiya akong tumayo at magpatotoo. Na-experience ba niyo mga kapatid na kayo napagsabihan o kayo nagsabi sa inyong mga kasama sa fellowship na, Sister, ikaw mag-share ha? Yan ba yung automatic? Ay, sige, thank you. Matagal ko nang inaasahan yan. Ay, huwag ako. Mas marami yata, huwag muna ako, no? Baka sa next week, ako yung magpiprepare. Yun ang ating mga na-experience, ano? So, again, let the Lord speak through you. Mangusap po kayo sa akin. Ako po'y makikinig. Gamitin po niyo ako na daluyan ng inyong banal na salita. Again, go back to, tell the truth. Ano experience mo? And then, idepende mo ito kasi naganap ito sa iyo. Ang isa pa daw ay, I don't know enough about the Bible. Wala akong masyadong alam sa Bible. Eh, sino ba meron? Lahat namang yan ay kulang at kulang. Holy Spirit naman ang pinagtatanong natin dito eh. Ano ba sabi ng Diyos doon sa Santiago 1, verse 5 hanggang 7? It is about wisdom. If you lack wisdom, you ask for it. If you lack the Word of God, verbatim or yung in split second, katulad ng iba sa ating pinagpala, sabi nga ni Sister Ria kahapon, you pray. But you must have your participation. Yung, ako yung magsasaul nito, memory verse for the week, memory verse of the week. Dapat yung memory verse of the week, dapat tayo, sister, by Tuesday, hindi mo na binabasa yun eh. Memorize na dapat yun eh. Amen. You try. Pag hindi mo try na ganyan, hindi talaga papasok. It cannot be an automatic na ikaw ay, ano ba yan? Diba tawag doon sa voracious leader ba yun? Yung mental, ano tawag doon, Minister Arnie? Yung binasa mo yung agad yung memorya mo. Photographic mind. Wow. Ang akin ni spiritual mind, photographic is baka kung ano pang mag-vlog pa dyan na iba eh. I'm trying that, pero talagang mahina-hina kasi kinapos sa age. Pero hindi ako susuko. Yun naman yun, hindi tayo susuko. So ano pang sabi dito? While you work at it, tell what you know and leave the results to God. Meron pang isa, baka ako'y magkamali. Sabi naman ng ating nakuhanan, sabi, talagang ikay magkakamali. Hayaan mo na. Ang Diyos ang magtatama dyan, kasi pwede mo naman balikan. I'm sorry pala. Pwedeng itama. Pwedeng itama. Ay, yung palang nasabi ko noon last week, hindi pala yun doon sa Matthew 5. So, kailangan din maging handa. At saka isulat mo na. Kasi nga ako ang memory, katulad ngayon, ating lesson, marami dito yung memorize ko na, talagang ayaw kong magbaka sakali, glory to God po ito na, basta ko banata na ganoon, pinipilit kong basahin na. Kaya ang marami naman ay kumbaga sana sinasummarize lang natin. So yun po mga kapatid ang mga ilang masasabi natin na kung bakit ang mga tao is adamant na mag-witness, mag-evangelize, at talaga po na ganoon. Hindi ko alam sasabihin. Kapag kayo dinala nila sa sinagoga o sa harap ng mga pinuno at ng mga kapangyarihan upang litisin, huwag kayong mabahala kung papaano nyo ipagtatanggol ang inyong sarili at kung ano inyong sasabihin sapagkat sa oras na yon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat nyong sabihin. Mga kapatid, it is a critical situation. Nasa harapan na ng hahatol sa iyo, kamatayan o buhay, kaligtasan o hindi. Ay ano pa yung kung hingin mo kay Lord na, Lord, bigyan mo naman ako ng wisdom. Ipasok mo po sa aking puso ang iyong mga salita. Ibibigay ng Lord kasi meron kang tamang desire. May desire. Meron kang tamang desire. I'm afraid if it won't work, ako'y nahihiya na baka talaga ako'y mapahiya. Baka sabihin, sino ka naman para sa amin ay magsalita ng ganyan? Di, hayaan mo lang. Kasi ikaw naman noon ay pinagsabihan din noong natatakot din na ikaw ay mas mayaman, tapos pagsasabihan mo sila, na ganun-ganon. So, lahat ng ito ay nangyari na sa buhay natin. Meron tayong hesitant, meron tayong mga pangyayari, at lahat ng nangaral sa atin, ganun din, walang barakong preacher, lahat ay may nervyos. Sabi ni Pablo, nangangatal nga ako. Hanggang ngayon, ako'y natatakot. Si Pablo na po yun, hindi ko lang maalala ko sa verse po yun.
So ito na tayo mga kapatid at ang lesson natin ay true believers are worshiping people, witnessing people, at evangelizer. Evangelist tayo. Next week, God's willing, please bless us, O Lord. Punta naman tayo doon sa huling portion. Ito po yung true believers are watchers and waiting people. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. salamat May mga po. birthday, batiin natin yung mga may Sige, birthday. Nako, happy birthday. Happy birthday kay, birthday ni Brother Al Garcia. Garcia. Oh, yeah. Sister East. Fatima Recto. Amen. Sister Chona Tenorio. Brother Alex Ricaport. Sister Rochelle Belela. Belela. Brother Victor Escondo. Sister Yael Malabanan. Idel. Idel Malabanan. Amen. Ulit po tayo. Baka kami So, happy birthday ngayong 8 of October kina Brother Al Garcia of East, si Sister Fatima Recto, Sister Chona Tenorio, si Brother Alex Ricaport, at pati po si Sister Rochelle Belela, at ganyan din po si Brother Victor Escondo, anak ni, Sister Ku. yeah, si Sister Idel Malabanan. Thank you, Lord. Happy birthday to all. Amen. Happy Amen. birthday, mga kapatid. Maligayang karawan sa inyong lahat, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. So again, ito na mga kapatid ha, special announcement, malapit na, ilang tulog na lang. At tayo nasa celebration na ng ating 43rd anniversary, itong ating Family Affair Grand Fellowship. At alam na natin kung saan gaganapin, ito ay dito sa ating SM Mall. Malapit lang ito dito. I-google nyo. At as a matter of fact, tanong-tanong lang sa katabi nyo at ituturo na at barka-barkada na tayo. So, ang outfit po natin is more casual, yes. And kindly coordinate with your workers. Yung mga assigned to your areas at ang deadline po na reservation is this Friday, October 11, 2024. Huwag na po tayong, hindi na kayo abutin ng deadline. Sa mga prayer meeting nyo, bayaran na, o di kaya naman ay through GCash. At pakibigay po sa buong pangalan, baka po kayo ay kasama ng ibang taong, ayon, sa ibang tao mapapunta. Sa nga naman, example po, ay ba't di kayo nakalagay dyan? Sample lang pala. Halimbawa po si Sister Cora, kasi madami po siya tayong Sister Cora ang kapangalan, dapat yung kagimbal ay naroon. Ano? Also, kindly itemize the names. Kung yung pinareserve ay isang lamesa na can accommodate 10, ilagay po nyo kung sino yung mga kasama do sa 10 tables na yon. Or, kung hindi man sa lamesa, ang is ay nagpa-reserve si brother ganito ng 7, sino yung 7 yon? Sino yung 7 yon? Para po, pagdating natin doon, orderly na ang assign na mga uupa natin. Pagka doon na hindi pa natin naibigay ito, as you pay your payment this Friday, kasama na dapat doon ang detalye ng ating mga kasama. Pero ang pinaka-importante, yung bayad nyo ha sa Friday. Huwag nyong kakalimutan. Oo nga naman. Praise the Lord. So, sa pagwawakas, una muna muli, salamat Lord sa paggamit po sa amin. Kami pong lahat ay talagang napupuspos na yung biyaya tuwing marinig po namin ang banal mong salita. Na it's all new every morning. Lagi po itong bago, pero ang kapangyarihan ay hindi nagmamaliw. So, God bless us all in Jesus' name. Amen.
yung ating repeat song for the week by Sister Feli Alire. Thank you, Lord. I will sing to the Lord all my life. I will sing, I will sing, I will sing to the Lord all my life. I will sing, I will sing. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. I will sing to the Lord all my life. I will sing. I will sing. I will sing to the Lord all my life. I will sing. I will sing. I will sing. I will sing. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. Awitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y pupurihin habang nabubuhay. Awit sa puso ko, O Diyos kalugdan. Habang inaawit, papuri sa may kapal. Awitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y pupurihin habang nabubuhay. Awit sa puso ko, O Diyos kalugdan. Habang inaawit, papuri sa may kapal. Purihin si Yahweh, purihin mo kaluluwa. Purihin ang Panginoon, purihin nga siya. Purihin si Yahweh, purihin mo kaluluwa. Purihin ang Panginoon, purihin nga siya. Purihin ang Panginoon,